Bam Aquino, itayo mo yung pangalan mong Aquino na marangal na hindi kawatan na nakikilaban sa diktadurang Marcos. Yun. Huwag kang sumama kay BBM. Bam Aquino. Ako, pag nakikita kita, binabati pa kita. Pag kinakamayan mo ako, kinakamayan kita. Pag sumama ka kay Marcos, Bam Aquino, Yari hindi na kita kakamayan. Alam mo na. Alam mo naman ako at ang pamilya ko. Never again. Eh, yung mga kasama mo dyan hindi na never again Sina Risa Ontiveros why not na? Why not, BBM? Magandang araw sa inyo mga kababayan. Ako, grabe to. BBM, dumating nga po dito sa Jensen mga kababayan. Subalit ang mga tao parang walang nakikita at tila hindi pinapansin itong si Pangulong Marcos. Dito natin mapapatunayan na yung nakaraang survey na negative 15 nga po. Magandang hapon po mga kababayan dito sa Jensen. Kasalukuyan nandito ang ating mahal na Pangulo. No, habang kumakaway-kaway siya, ang saklap lang kasi walang kumakaway sa kanya. Parang napaka-natural lang na araw na ito para sa atin. Ikukumpara natin yung mga dati nating Pangulo. Siguro dinudumog na naman. Dito natin makikita mga kababayan na talagang hindi na masaya ang karamihan ng mga Pilipino sa pamumuno nga po nitong si BBM mga kababayan dahil parang wala nang init ang pagtanggap sa kanya ng mga tao sa mga pinupuntahan niyang lugar mga kababayan. At dumako naman po tayo dito sa naging banat itong si Atty. Rowena Guanzon dito nga po kay Bam Aquino mga kababayan dahil nga po sa pagsang-ayon nito dito kay Senator Tulfo sa mga ginagawa nito yan sa Senado. Panoorin po natin ang napakatinding banat nitong si Atty. Rowena Guanzon dito nga po kay Bam Aquino mga kababayan. Si Bam Aquino, di ba? Mahiya ka naman Bam Aquino sa apelyido mo, no? Since 1986, no? Yung pamilya ko, talagang pro Aquino, no? We laid our lives and properties on the line, no? For President Cory against Marcos, no? Oh? Grabe. Sino nakinabang doon, Bam Aquino? Di ba nakinabang ka rin sa boto namin? Tapos diyan ka ngayon, para kang hindi matalino? Oh? At ka sumasangayon ka diyan kay Tulfo? Bam Aquino? Sumasangayon ka diyan? Sagutin mo ako. Wala sama-sama na kasi sila yung mga dating sumisigaw ng never again. Huwag nang pabalikin yung mga Marcos. Sila ngayon itong sama-sama para mawala ang mga Duterte. Ganun kagaling ang mga Duterte na pag-unite nila yung mga dating magkakaaway, sama-sama na ngayon para lang mawala sa landas nila tong mga Duterte. O, diba? Kung sumasangayon ka diyan, abay, hindi na tayo friends. Ilang taon kaming Aquino na lang na Aquino binoboto namin at sa totoo naman, tama naman. Tama lang din naman na Cory Aquino kami. Noy Aquino kami. Yung mga Ninoy Aquino kami. Ngayon, wala na. Tama din naman. Grabe. Tapos pagdating sa iyo, Bam Aquino, you're a major disappointment to me. Sayang. 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 Sayang, di ba? Sayang ang bloodline mo. O kang mabait ka naman. Pero paano ka maging mabuting tao kung ang kasama mo yan? Ang sabi ng tatay ko, di ba? Ang sinasabi ng mga matanda. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Oh. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kaya, Bam Aquino, itayo mo yung pangalan mong Aquino na marangal na hindi kawatan na nakikilaban sa diktadurang Marcos. Yun. Huwag kang sumama kay BBM. Bam Aquino. Ako, pag nakikita kita, binabati pa kita. Pag kinakamayan mo ako, kinakamayan kita. Pag sumama ka kay Marcos, Bam Aquino, Yari hindi na kita kakamayan. Alam mo na. Alam mo naman ako at ang pamilya ko. Never again. Yung mga kasama mo dyan hindi na never again Sina Risa Ontiveros why not na? Why not, BBM?
Yun ang problema sa mga kababayan. Yung pinaglaban nila ng mahabang panahon na ayaw nga nila, never again na nga sila sa mga Marcos. Pero ngayon ay tila ay nawala na yung kanilang pinaglalaban na yun. Kaya siguro itong si Mayor Lenny parang tumatanggi sa kanilang alok na tumakbo bilang Pangulo dahil nga siguro hindi siya sang-ayon doon sa pagsama ng mga ito sa mga Marcos. Kasi maraming beses na nilang inaalok para maging kanilang Pangulo, tumakbo bilang Pangulo, pero patuloy ang pagtanggi nitong si Mayor Lenny Robredo. At sa bahagi naman ng video na ito mga kababayan, ay mapapanood natin itong pahayag nitong si dating Congressman Mike Defensor. Kasama niya po dito ang mga husay na broadcaster ng SMNI na sina MJ at Admar mga kababayan. Eto, panoorin na po natin ang naging panayam dito kay dating Congressman Mike Defensor. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Congressman, Sir Mike, magandang gabi, Admar at MJ. Yes, Admar, MJ, magandang gabi sa iyo. Tinernohan ko si MJ ngayong gabi dahil nakita kong nakaberde siya. Yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Opo, dito muna tayo dahil kayo po ay hindi sumipot ba sa subpina? Ano bang katotohanan nito at kinukonsidera nyo raw po na kasuhan si NBI Director Matibag? Yako po. Yes, actually, Admar, nag-usap kami kahapon ni Atty. Topacio. Ilang araw bago pa niyan, no? Nag-uusap kami and then nag-finalize kami kahapon. Kasi nga batay dun sa Sampina. Ito rin yung Sampina noong kung hindi nyo maalala ninyo, no, mga 1.5 months ago, sa Sampina sa amin ng 18 Marines, parehong-pareho na para bang kinapipage yung sinasabi nga ni Atty. Topacio and minabuti namin ni Atty. Topacio na sabi niya, hindi ko na kinakailangan pumunta, siya magtutungo doon. At batay doon nga sa aming pag-aaral o doon sa aming nakikita, ay pwede kami magsampa ng kaso laban kay Atty. Matibag. And particular siguro matawag ang atensyon ng NBI dahil nga sa mga ginagawa lang ganito na para bang, alam mo yung kaso na binabanggit, nung unang banggit ito ni Senator Alan Peter Cayetano sa Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Dante Marcoleta. Sabi niya, di ba, sabi niya Marites. Itong pinapalabas ni Atty. Melvin Matibag ng NBI. Hindi ko pa alam yung mga panahon na yon. Tapos nung mabasa ko na mismo yung affidavit ng kanyang pinagbatayan na sinasabi niyang nagbigay daw ako ng pera o nag-alok ng pera para magsalita yung mga Marines, ay ang kinikwento niya ay galing sa isang kwento na ikinuwento rin doon sa isang tao. Kaya nagulat ako, no? At paano bang, talaga marites yung nangyari doon sa kanyang pinagbabatayan. At ako nga, nung nasa committee pa lamang, hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataong sumagot. Nandun din naman ako. Kasi mismong yung mga Marines na ang sumagot tungkol dito at nagbigay ng kanilang pahayag. Katunayan, sa kauna-unahang pagkakataon, doon ko lang din nakita, no, na medyo naiyak yung mga Marines dahil nga yung kinalalagyan ng kanilang mga sarili, partikular yung namatayan ng kapatid, no, si Sergeant Manalansa, na talaga namang naapektuhan lahat nung nanonood na nandoon. Kaya medyo hindi maganda, no, yung resources ng NBI nagagamit sa hindi tamang bagay. Imbis na tingnan, imbestigahan yung korupsyon, ginagamit to para sa panggigibit ng mga tao, pang-iipit, pagkakaso sa mga tao na nagsasalita tungkol dito sa korupsyon. Opo, so ibig niyo pong sabihin yung sinasabi nilang meron daw kamag-anak, hearsay lang din yung kanyang information na natanggap? Walang Admar kasi ikinwento. Nung sinasabi niya may yung balang biyanan. Yung isa daw sa mga Marines ay biyanan niya at naikwento sa kanya. So ito naman ang ginamit para gamitin doon sa affidavit. At kung tutusin, kung itong pagbabatayan ng NBI, hindi parang pangalawang kwento sa kanila na sinasabi lang may suhol at bigla nilang sinabi lang sa komite. Hearsay nga yun eh. Narinig nyo naman mismo yung mga Marines na nagsalita nung sila'y nasa komite at kung ano mga kanilang pahayag tungkol dito sa 5 million na binabanggit. Opo. Noong humarap po itong si NBI Director Matibag,
sa Senado sa last na pagdinig under Gatchalian Block, under Tulfo na Blue Ribbon, kinwestiyon niya yung kredibilidad ng mga Marines. So ibig sabihin, may double standard doon sa kinwestiyon dito sa kanilang naging testigo, hindi kinwestiyon yung pagbabahagi ng impormasyon. Oo, Yun yun na nga nga, eh. Admar eh. Di ba, itong mga taong Dali. to, ang sabi nila, si Saldico ang mastermind. Di ba? May kaso na silang isinampa kay Saldico. Ito ang mga taong kasama ni Saldico na may sinasabi natin personal knowledge, may kaalaman. Sila mismo ang kasama doon sa pagdi-deliver ng pera. Imbis na imbestigahan yung kanilang binabanggit, ay sinasabi na naman na questionable yung kanilang kredibilidad. Kaya hindi mo din maintindihan eh. Kung ang mastermind, sinasabi nila ito ang siyang pinuno ng korupsyon na nagaganap sa ating bansa, bakit itong mga bataan o yung mga tao niya na nagsasalita Ay, yung paniwalaan. ay sinasabi naman nila walang kredibilidad at walang batayan yung mga sinasabi. Una. Pangalawa, walang motibasyon ang mga taong to. Mga sundalo to nagsilbi sa bayan, nakita nila yung flood control investigation at ngayon nagsasalita sila na ito yung nalaman namin, ito yung nakita namin. Kaya nga, di ba dapat imbestigahan ano ba yung sinasabi nila? Kung ang mga taong to walang motibasyon at wala namang ang katunayan, napapasama pa sila doon sa kanilang ginawa na ngayon may mga kaso sila, humigit kumulang ata 6 o hanggang 8 kaso na ang naisampa laban sa kanila. Maaari silang makulong. Malalaking tao ang kanilang pinagsasalitaan. Kaya kagulat-gulat ito mangyari. Pero may isang nagchismis na ikinuwento daw nung isa na hindi naman natin alam kung totoo o hindi. Pero ito na, may sampi na, iimbestigahan nila. Kaya makikita mo talaga na Grabe, takot sila sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee at takot na takot sila magsalita. Itong 18 dating kasundaluhan natin. Katunayan, kaya nga pinuspone o nag-lockdown ang Senado at ayaw nilang magkaroon ng hearing bukas dahil hindi lamang sa karagdagang sasabihin ng 18, may 14 pa na magsasalita tungkol dito. Kaya magtataka ka, pilit nilang sinasabi na, kailangan magtrabaho ang Senado. Yung mayorya hindi pumapasok, yung grupo ni Senate President Alan Cayetano. Pero ngayon nagtatrabaho naman, all of a sudden, NBI na naman na sinasabi may threat at maaaring may kaguluhan sa Senado at dahil dito, ay hindi sila magkakaroon ng trabaho. Isasara muna nila ang Senado. Opo, Congressman Mike, nabanggit mo na yung Brave 18 tapos meron pa ang kataga, nabasa ko 14. lang sa sa post ni General Pokis, merong Valiant 14 ba yun? Or Fearless 14, meron pang Valiant 7. Ito bang nababanggit na mga karagdagan na magsisiwalat pa? Ito ba yung mga kasamahan din nila sa pagkakalam nyo po? Yes, Udmar. Hindi ko pa sila nakakausap. Hindi ko pa sila nakikita. Ang katunayan, ang nakita ko pa yung 7 na binabanggit nung una pa lang. Di ba, 7 ang sinasabing lalabas. At nagulat ako, maaaring nagbigay din ng lakas loob to doon sa ilan nilang kasama. Nakita nila yung 18 at nakita nilang ginigipit yung mga kasamahan nila sundalo. Sila mismo ang nagbolontaryo magsalita pa. Hindi ko alam kung sino sila, kung anong mga sasabihin nila. Pero ang mahalaga dito sa lahat ay handang magbunyag pa at lumabas pa mga tao, mga kasunduluhan dati na magbigay alam kung ano ba talaga itong nangyari. Kailangan natin to, Admar and MJ, tingnan ng kabuuan. Kasi kung titingnan ninyo, ang unang nagsalita ay si Sergeant Orly Gutesa. Sinabi niya, di-deliver kami ng pera, may binanggit siyang mga detalye, no, kung saan dinideliver sa mga bahay. Kalaunan, lumabas si Saldico. At nagsalita rin Saldico, sabi niya, totoong lahat ang sinasabi ni Sergeant Gutesa at katunayan may idinagdag pa siya. Ngayon naman, lumabas ang 18. Itong 18 to, sinasabi nila, ito pa yung mga pinagbigyan mo namin at ito pa yung aming nakita. Kaya dahan-dahan lumalabas ang katotohanan pero mapapansin mo, pilit nilang pinipigil, pilit nilang hinihinto, pilit nilang binubusalan yung mga taong gusto magsalita. At itong Blue Ribbon Committee hearing na lang sana ang bihikulo para marinig itong mga kasundaluhan natin na may kaalaman. Pero, ayan, katulad ng binanggit ko, ay nung una, nakalimutan kong bagitin ko to, Admar, NJ,
nagpunta sila doon sa pinatawag ni Senator Raffy Tulfo na Erwin Tulfo na consultative hearing, no? Consultative hearing Yun. na yung binanggit nila. Ah, Hindi nila siguro inaasahan darating yung mga sundalo. biglang Hindi naman binawi. inaasahan, marami nating kasama sa Senado, yung nandun sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero biglang pumasok yung 18. Pero minabutin nga, sabi nila, pagpasok namin, pupunta muna kami sa isang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee at nagkataon nandoon si Senator Robin Padilla. Pero Ah, alam niyo ba nang nangyari? Nung pumasok pa lang sila, inabot sila ng 1 oras at kalahati bago sila makapasok sa loob ng Senado. May imbitasyon sila pero biglang hinihingan sila ng QR code. Gusto mag-register sila. Na nakakagulat kasi imbitasyon nga yun eh. Hindi mo na kailangan ng QR code para doon. Yun ang nangyari. Kaya yung sinasabi lang hindi pupunta, hindi tumuloy. Nako, kitang-kita, nandun sila. 1 kalahating oras magmula doon sa gate sa labas hanggang doon sa lobby, makikita mo pinaghintay sila. Doon lang sila nakakyat at nung pwede na silang bumaba, ayun, hininto na yung Blue Ribbon Committee hearing, ay yung consultative hearing na patawag ni Senator Erwin Tulfo na kasama si Senator Erwin Gatchalian. Opo, Kung Mike, hearing, nung dumating na yung 18 ex-marine, naging meeting na. si MJ po ito. Sir, paano po yun? Sinabi po sa isang panayam o sa isang balita na pag hindi raw dumalo ang Brave 18 sa next hearing, sila raw po ay pahuhuli. Si Senator Ontiveros po ang nagsabi. Hindi ko na sila maintindihan eh. Nagpunta na nga doon. Alam mo, nung una sabi pa nga nila, kasama ako, nung sinabi nila sa social media, pinacheck ko yung invitasyon kasi ang gusto ko sana, gumawa din ako ng sulat kay Senator Alan Peter Cayetano, kay Alan Cayetano, na paano ba to Senate President? Naguguluhan kami, gusto kong malaman kung anong direction mo since you are the Senate President. So nakita ko yung sulat ni Senate President Alan Cayetano. Sabi niya, hindi yan ang legitimate Blue Ribbon Committee. At basically, sinasabi niya, hindi ko naman kayo pinagbabawalan, pero hindi kayo covered ng rules ng Senado na may ibibigay namin sa isang legal na rules of procedure, sa isang legal na hearing na gagawin ng Committee on Blue Ribbon. Nagpunta na nga doon, hindi na pa naman nila pinapasok. Bigla na lang silang nagsabi na hindi na daw tuloy. Parang ang binanggit pa nga dahil nagkagulo daw sa Mindanao. Yung Mindanao, ang aga-agang nangyari yon, nandun na yung mga sundalo. Alam nila na nandun yung mga sundalo dahil informed naman yung committee, informed yung kanyang staff ng Blue Ribbon Committee. Pero yun nga, kung magpapatawag sila, walang problema pero hindi sila pwedeng mag-contempt dahil hindi sinuway ng 18 Marines ang kanilang panawagan. Hindi sinuway ng Brave 18 ni Atty. Baligod ang kanilang panawagan. Nandun sila. Katunayan, nandun din ako sa labas na kung sakaling mababanggit ang pangalan ko at kailangan papasok din ako. Yung problema, wala naman talagang imbitasyon. So yung sinasabi lang contempt has no basis. The Brave 18 were there. Nandun ang si Atty. Baligod. At anytime, magpatawag sila, a-attend ang kasundaluhan. Opo, sir, kamusta ang moral ng Brave 18? Marami kasing mga retired na nagdududa po sa kanila pong mga testimonya. Meron din pong mga opisyal na active na may mga patama din, no, sa social media against them. Anong kanila pong bilang nakakausap po ninyo, sir, yung Brave 18? Alam mo, hindi ko masisisi yung mga tao kung titingnan nila na may politika. Natural nagkakagulo sa Senado, may patawag dito, pupunta rito, and of course, ako mismo, gusto kong linawin to, Admar MJ, ang sinuportahan ko ay si BBM at si Inday Sara. Nauna pa ako kay BBM, nagkaroon silang coalition, sumuporta ako. Pero nung nakita ko yung korupsyon, nagsalita si Sergeant Gutesa, yun ang una at pangunahing lumabas ako at nagsalita nung tinulungan ko si Sergeant Gutesa, ay dyan na ako na-involved. Nakita ko yung korupsyon, nakita ko yung mga dokumento, nakita ko yung lahat. Lumabas ang Brave 18, tumutulong din ako. Ang dapat tingnan ng mga kasundalahan, ang aktibo at ang retired. Etong mga sundalong to, sila ba ay magsisinungaling para ipahamak ang kanilang sarili?
Pangalawa, nagsasabi ba ng totoo to? Ano ba ang ebidensya na kailangan nating tingnan? Kailangan nating suriin. Kanino ba sila nag-deliver? Ano tong mga perang to? Kaya bago magsalita siguro yung mga retired at yung mga aktibo na siraan sila, ay pakinggan muna nila. Dahil nakasama nila to sa serbisyo. Nakasama nila to bilang mga sundalo. At ang ginawa ng mga sundalong to para ilabas ang kanilang sarili, ipahamak ang kanilang sarili, magkaroon ng problema ang seguridad nila at ang kanilang pamilya. Nasa ngayon may mga kaso pa sila at kailangan pa nilang gastusan ng kanilang sarili para sa mga kaso, kailangan nilang magtago para sa kanilang seguridad, ay isang malaking bagay na kailangan nating bigyang halaga. Ang pagsasalita nila, kailangan imbestigahan. Kailangan yung mga nagsalita, itest nila. Tingnan nila kung ano ang mga integridad, kung ano ang mga pagsisinungaling. Wala nga nagtanong wala nga humarap sa kanila. At nung may pagkakataon sana na yung sinasabing kabilang grupo na nagsasabing kargador sila, harap sila, sila mismo naghuminto. Alam nila na nandun sa Senado at pwede na lang tanongin. Hindi natatakot ang mga sundalong to, wala silang tinatago at nakikita nyo naman sa mismong pananalita nila. Yung ang binidyo ko nga, pinost ko doon sa page ko Sabi ko nga, scripted daw itong mga sinasabi nyo. Sabi nga nung isang sundalo, Sir, hindi na nga namin kailangan basahin yung affidavit para sabihin namin kung ano yung nalalaman namin. Opo, kung Mike, marami kasi sa mga netizens ang nagtatanong, no, kung possible po ba, kasi may momentum na raw po yung Blue Ribbon hearing version ng Cayetano Block. Sinusundan po nila ang kasunod. Meron po bang possibility or allowed po ba, based po sa inyong karanasan sa Kongreso, na magsagawa po ng pagdinig outside the Senate premises? Sir. Yes, MJ, pwede yan gawin. And nasa rules naman yan ng House of Representatives at nasa rules yan ng Senate of the Republic of the Philippines. Meron silang kakayahan at pwede nilang gawin yan. No? Of course, with the approval of the Speaker of the House and in the Senate, yung Senate President. Pwede nilang isagawa yan kahit saan. Kaya nga lang, nagkabiglaan siguro dahil biglang nagtawag ng lockdown 2 araw. Kahapon lang ataw, nung isang araw, nung Lunes, nagkaroon ng panawagan and kailangan nilang i-prepare kung saan ang pwedeng venue, ano yung kailangan ng mga sound system, ano yung kailangan ng pag-aayos sa lugar na yun, yung pagre-record doon sa magiging proseso. Itong lahat ginagawa ng preparasyon, but they can do it. The Senate can do it, the Blue Ribbon Committee can do it, and sa tingin ko naman, pwede itong maisaayos sa lalong madaling panahon. Pero ang narinig ko, batay sa pakipag-usap ko kay Senator Dante Marcoleta, sabi nga niya, tatakbo lang kami sandali sa Mindanao, gagawa namin ng kung ano man yung paraan na makatulong sila, and pagkatapos po siguro nito, kasi pag Friday wala naman silang session, ay magpaplano naman kung ano yung mga pwedeng isagawa under the leadership of Senate President Alan Cayetano. Opo, sir, meron kayong access kay former Speaker Martin Romualdez kasi alam mo naman, nagko-cover kami ng eleksyon. Meron pang feelers na itong si former Speaker Martin Romualdez, yung mga Bersamin, former Budget Secretary Amina Pangandaman, maimbitahan at dadalo po sa pagdinig at kung mangyari man po ang ikalawang pagdinig ng Cayetano Blue Ribbon Committee, ililita po ba via Zoom itong si resigned Congressman Zaldico? Yun. Dapat lang. MJ, sa mga katanungan yan, syempre ang Blue Ribbon Committee, pwede silang imbitahan. Wala pa dun sa unang imbitasyon na nakita ko at hindi nga, at pwede pa lang ituloy yung pagtatanong dun sa 18 at kung dadalo pa yung 14 na magsasalita. Kung ang katanungan ay pwede ba silang imbitahan, pwede. Kung hindi sila attend, pwede ba silang magkaroon ng pagkilos ang Senado para puwersahin silang umattend, pwede rin. Yung contempt of the Senate Blue Ribbon Committee, pwede nilang gamitin din para dyan. So, yung pag-attend, kayang-kaya kasi yung parliamentary courtesy na binabanggit na sa Kongreso, katulad si Speaker Martin Romualdez sa isang congressman, ay yun naman ay tradisyon lamang. Pero katulad nitong ganitong klaseng kalaking kaso, ganitong klaseng nakita nating korupsyon, ay maaari talaga silang imbitahan si Speaker Martin Romualdez, yung mga nabanggit mo, E.S. Bersamin,
ang kanyang apo na si Adrian Bersamin, Secretary Amina Pangandaman, si Traigib Olaybar, si Mark Texay, no, si John Paul Estrada. Pwede talagang imbitahin ang mga yan. Si Manny Bonoan, hindi pa siya natapos nung huling paglabas niya sa Senate Blue Ribbon Committee, at bagamat may kaso rin siya o nasa hospital arrest, kung papayagan ng doktor, ay pwede rin ipatawag ng Senado para magsalita. Ito ang maganda sa Blue Ribbon Committee ngayon, na alam niya talaga yung mga issue na dapat niyang imbestigahan at alam niya yung kanyang mga kailangan ipatawag na tao. Higit sa lahat, alam din niya pwede niyang gamitin ang kapangyarihan ng komite para puwersahin, no? Para puwersahin na humarap ang mga taong to at magsalita doon sa kanilang nalalaman. Pangalawa, yung sinasabi ngayon ng 18 Marines na individual na binabanggit nila sa komite, yun ay under oath. At ito'y magagamit mismo na dokumento para mag-file ng mga kaso kung sino man ang mga nababanggit doon sa kanilang pagtatanong at batay doon sa kanilang affidavit. Kasi ang affidavit nila, isang malaking kwento general affidavit na kung saan may mga iba't iba silang mga eksperyensa o mga kaganapan o kasaysayan ng pagdideliver ng pera. Pero batay doon sa mga pagtatanong, lumalabas ngayon yung individual na mga kwento ng bawat sundalo tungkol dito sa delivery ng pera. At ang pinakamaganda nga dyan, para mabuo ng kwento, katulad na banggit ko kanina, ay yung salita ni Saldico. Dalawang solusyon. Si Saldico pwedeng umattend via Zoom, papayagan ito ng komite, o kahit hindi siya lumabas, magkaroon lang ng i-apostil niya yung kanyang binabanggit Statement. o yung kanyang mga sinabi doon sa kanyang video message. Pero alam mo, Admar, MJ, maging ang ombudsman, yung video message na ginamit na nga nila kahit na hindi opisyal na ipinasok sa Blue Ribbon Committee. Pero ako, mas kampante ako kung mailalagay natin ng opisyal yung dokumento o di kaya ay payagan siya mismo na mag-zoom ng Blue Ribbon Committee at maghayag si Congressman Saldico sa kanyang nalalaman. Opo, magandang gabi pala sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Pinatatanong po nila, Kong Mike, kung kayo po ba'y naniniwala na hanggang kay Martin Romualdez lang ang issue? Siya po bang ulo talaga? Alam mo naman, MJ, una ako nagsalita tungkol dyan. Sinasabi ko na yung mastermind noong paman. And ang maganda lang kasi, syempre, ang unang nagsalita dyan ay si Saldico. Ang sabi niya, nagbigay ng 100 billion insertion si Pangulong Bongbong Marcos. At doon binanggit niya na nag-deliver siya ng 25 billion pesos. At dito nga, nagsalita naman si Senator Ping Lacson, sabi niya, hindi yan totoo. Ang nagsalita dyan ay si Yusek Bernardo. At ang kumuha ng pera ay si E.S. Bersamin, kasama si Secretary Pangandaman, yung 8 billion pesos. Na ang kumuha at ang deliver ay si Traigib Olaybar at si Adrian Bersamin. Kaya ito'y maganda, malaman natin itong mga kwentong to. Pero ang sinasabi ko nga, kung mabubuo natin lahat yan sa komite, ay makikita natin ang buong kwento. Kung yung sinasabing mastermind, sinabi na po yan ni Saldico, nagsalita na rin ba ako dyan, nagsalita na rin dyan sila Egay Irise, no? Ng mga bagay na to. Tingnan po natin kung ano lalabas sa Blue Ribbon Committee. Opo, bago lang ulit si partner Mar, Kong Mike, ito bang si Congressman Leviste? Ito ba may mga feelers, sir, na dadalo sa Blue Ribbon ng Cayetano Pact? Yun. Si Congressman Lian Leviste, pwede naman siya magsalita dahil may mga hawak naman siyang files tungkol dyan. At kung dati nabanggit na yung pag-uusap nila ni Yusek Adrian Bersamin. Pero hindi naman tingin ko kailangan pang hilahin pa si Congressman Leviste kung si Adrian Bersamin mismo ang may papatawag. At kung may itatanong sa kanya yung mga lumabas na issue dati dyan sa Kongreso na mga binabanggit na mga dokumento, text messages. So, critical dyan si Adrian Bersamin kasi ang mangyari kay Lian, kinikwento lang niya yung pinakita sa kanya at narinig niya. Pero palagay ko, pag si Adrian mismo ang lumabas, makikita natin, malalaman natin direkta doon sa taong involved. Congressman, siguro bilang panghuli, mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan po. Well, alam mo, Admar, dito sa sitwasyon natin sa ngayon, gumagalaw naman pero nakakalungkot. Dahil ang tagal nating hintay. Magmula nagsalita ang 18 Marines noong Marso
kung di ako nagkakamali, no? March, April, May, June, July. Ilang buwan na magmula nung sila yung nagsalita. Ngayon lang natin naririnig, opisyal, doon sila sa Senado. At napakahirap pa nung nangyari, nung pagpasok pa lang namin, nagkaroon pa ng harangan, ayaw nilang papasukin doon pa lang sa unang gate ng Senado, na magugulat ka talaga, no? At nakakapagtaka, bakit ganito? Yung away sa Senado, binanggit ko na yan, hindi yan away tungkol sa yung Senate presidency, tungkol sa impeachment. Hindi yan away tungkol doon sa sinasabi lang Constituent Assembly. Ang away talaga yung Blue Ribbon Committee. Yun. Yung katotohanan, ayaw nilang lumabas. Yung katotohanan, ayaw nilang malaman ng taong bayan. Kaya nananawagan po ako, nagpapasalamat muna ako sa inyo, no? Admar, MJ, sa inyong patuloy na paglabas doon sa katotohanan dito sa ating bansa. Alam mo, ang SMNI, napakalaking serbisyo sa taong bayan. Dahil kung mapapansin mo, kung minsan sa mainstream media, nag-iiba yung kwento eh. Nag-iiba yung mga lumalabas na anggulo. Pero sa SMNI, malinaw. Kung ano yung Yun. lumabas, kung ano yung nakita, kung ano yung narinig, yun lamang lumalabas. Kaya kayo mga kababayan, manood kayo lagi dito sa SMNI. Yun lamang katotohanan. Nagpapasalamat ako at hiningan ko rin ng tulong ng taong bayan. Patuloy po nating suportahan ang ating mga 18 Marines. Tulungan niyo po sila na mailabas ang katotohanan. At tulungan din po natin itong programa ng ang istasyon ng SMNI. Dahil isa po to sa mga naglalabas talaga ng katotohanan, naglalabas kung ano yung mga kwento na dapat malaman ng taong bayan. Kailangan po nating malaman ang pinakamalawak, pinakamalaking korupsyon na naganap sa ating bayan. Hindi na lang po ako nagsasabi niyan. Senate President Alan Cayetano sinabi na niya. Si Senator Marcoleta sinabi na niya. Pag hindi natin inayos ang kasong ito, pag hindi natin nalaman ang katotohanan at hindi natin naparusahan ang mga dapat parusahan at hindi natin naisoli yung pera na ninako sa bayan, kawawa na po ang ating bansa. Yun. Kaya Talaga. Admar, MJ, maraming salamat sa inyo at sa lahat po ng nanonood at sumusuporta sa SMNI. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy po ang ating laban. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Na may maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.